tumigil na sa pamamasada ang ilang jeepney driver ngayong unang araw ng mega oil price hike. Malaking problema yan lalo't may sariling sasakyan na gusto na ring mag-commute dahil sa mahal ng krudo. Hiling ng mga transport group, tanggalin na ang VAT at excise tax sa langis at ibasura ang oil deregulation law. Nakatutok live si Salima Refran. Salima. Mel, Vicky, Emil, umaaray na nga mga motorista sa mega oil price hike na pinatupad sa iba't ibang gasolinahan ngayong araw. Sigaw ng mga operator at super ng jeep sa gobyerno saklolo mula sa tumataas pang presyo ng krudo. Mahaba ang pila ng mga sasakyan sa gasolinahan na ito sa Quezon City bago mag-alas 6 ng umaga. Lahat nagkukumahog na malagyan ng petrolyo ang kanilang mga sasakyan bago pumatak ang mega oil price hike. Patuloy tayong hindi tayo hahabol, wala tayong kikitain sa taas ng krudo. Walang magagawa, kailangan maghanap buhay eh. Kasi pag hindi ka maghanap buhay, magugutom ka. Wala naman solusyon ng gobyerno rito eh. May ilan namang nakapila na pero inabutan pa rin ng malaki ang taas presyo. Sisipagan na lang, kaso ganun pa rin eh. Kahit sipagan mo, mauubos din gas mo, may pila ka ulit. Panibago na naman yung bill, di ba? Wala tayong magagawa. Laban lang. Sa pag-iral ng taas presyo, dumalang ang mga nagpapakarga. Ang jeepney driver na si Allison, nagbilang muna ng barya bago makapagpakarga. Naka-4 na ikot na raw siya, pero wala pang kinikita. Wala pa eh. Wala pang kita. Wala pa siguro ano pa lang. Mga, ito, 300 pa lang yung sumusobra dun sa mga kinarga ko. Bali yan, nakakarga ko na ano eh. Pang 800 na to eh. Dun sa 4 na ikot, ito, 800. Tapos may sobra pa ako dito, 300. Eh magbaboundary pa ako. Boundary ko 600. May kinita ka ba? Wala pa. Hanggang mamaya pa ako na ito. Eh, hindi ko alam kung kikita. Wala, bigat, ang hirap. Parang dito na napupunta yung kita eh. Minsan pag wala pa sa hero, wala na. Kanya-kanyang diskarte naman daw ang paiirali ng iba para makatipid. Baka mag-ano na lang po, mag-bike na lang. Kukommute na lang. Hindi na magsasakyan. Minsan-minsan na lang siguro, hindi yung araw-araw. Ang hirap na dulot ng mas mahal na petrolyo, iniinda na ng mga tsuper at operator ng jeep. Kahapon, kausapot ang grupo ko sa Danmarod, sa Tayuman at sa Blumentritt, talagang napakabigat po. Sabi nga nila, palagay ko, kahapit hindi raw namin makakaya. Pangulo, kami po muna siguro mag-construction workers o magtitinda muna kami ng mga barbecue. Ganito na rin daw ang plano ng ilang driver sa Malolos. Dahil yung isang biyahe po namin ay may 100 lang po ang kinikita namin, 80 pa ang ulo. So mapipilitan siguro huminto muna yung iba pa mamasaga at paubaya muna sa mga operator habang naghihintay pa ng ayuda mula sa gobyerno. Nagkilos protesta naman ang iba't ibang grupo para kondenahin ang malakihang oil price hike. Hiling nila, ibasura ang oil deregulation law at tanggalin ang VAT at excise tax. Kung magagawa raw ito, baka hindi na kailangang pagbigyan ang ihahain nilang 5 pisong provisional fare increase para sa buong bansa. Ang fuel subsidy makakatulong raw pero hindi sagot sa kinakaharap nating krisis. Hindi na kaya ng mga driver at mga operator, hindi na rin kaya ng ating mga ordinaryong mga manggagawa dahil sa kararampot na sahod ng ating mga manggagawa, hindi na rin sasapat ang maliit na kita ng ating mga driver at mga operator. Sinasabi ng mismo ng LTFRB na magbibigay sila ng 5,000, ito ay kukonsumin lamang natin sa loob ng 3 araw na pamamasada. Anong saysay ng fuel subsidy kung tuloy-tuloy na tumataas ang presyo ng petrolyo? Bago pa ang takdang taas presyo ngayong araw, kanya-kanyang diskarte na ang mga motorista kagabi sa paghahanap ng mga murang gasolinahan. Gaya na lang ng taxi driver na si Mang Mario. Discarte na lang nito, pipila na lang sa mall kung may mapipilahan. Saka siguro, ang pagpakargahan ng gas, maghahanap talaga ng murang-mura. Kasi wala talagang kikitain. May ilang dumayo pa sa mga murang gasolinahan para lang makapagpa-full tank. Kailangan mo talaga maghanap na yung mababa po ng gasolina para makatipid ka rin kahit papano. Sa Batangas, mahaba rin ang pila ng mga naghahabol na makamura.
Sa North Cotabato at Zamboanga, kanya-kanya namang dala ng mga lalagyan ang mga naghabol na makapag-imbak ng diesel bago ang mega price hike. Vicky, kinontak natin ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board pero hindi tayo napaunlakan ng panayam. Sa ngayon, hinihintay ng iba't ibang transport groups ang magiging hakbang ng pamahalaan para ibsan ang epekto ng oil price hike. Pero ngayon pa lang, nagkakasa na sila ng isang malawakan o isang araw na malawakang tigil pasada. Yan mula latest mula nga dito sa Quezon City. Vicky. Maraming salamat sa iyo, Salima Refran.